nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep po ito, ang inyong among sa Himpapawid at ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. No? At welcome po sa ating Thursday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? And of course, tayo po'y nakikinig sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's March 26, 2015. And as we have said, talagang graduation season na po, no? Congratulations sa ating mga graduating students, no? And of course, sa po ng kanilang mga magulang, mga guardians, no? And of course, yung ating mga school authorities, no? Lahat po ng mga in one way or another, sabi nga ay mga instrumento ng paghubog sa ating mga kabataan, no? Sa ating mga mga nag-aaral. So congratulations sa inyong lahat and more power at naway no? Huwag niyong kalilimutan magpasalamat sa Panginoon, no? Sa lahat ng mga biyaya at mga grasyang tinanggap ninyo sa Kanya, no? Okay, Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep dito sa Barkadahan kay Kristo. Yan, radio program po ng Archdiocese, ng mahal nating Archdiocese of San Fernando. And today is, of course, March 26, ika-5 linggo ng Kwaresma, the 5th Thursday of Lent. Yan. Ang bilis po. And speaking of graduation, total nabanggit ni Among, may babatiin po ako yung si Annette, yung kasama po natin sa Alfie, yung anak niya gagraduate sa Saturday. Gusto kong i-congratulate. Ayan, cum laude sa Ateneo. Congratulations, Annette. Ikaw ba'y alam mo yung year of your graduation sa elementary, high school, alam ko, college? Lang, hindi ka pa pinanganak. Ay, pinanganak naman ako siguro. Oo. 1966. Oo, pinanganak na ako. 1964 ako eh. Okay. Ay, 2 taon ka pa lang nag-graduate ako ng high school. Oo. 1976 ang high school ko. No, high school. Ay, no, elementary, sorry. Tapos yung high school, 80. 80. Tapos college, 84. 88. Okay. Tapos theology, 88. Philo, 1984. And then theology, 88. Talagang memorya mo. Oo, memorya ko yun. So, ikaw, 1966? 1962 elementary. Elementary. 1966 high school. Mm-hmm. College, 2001. Ang layo, no? College, 2001. Parang tumigil yung panahon sa'yo, sisters. Hindi ba? Totoo po yun. Nakala po ninyo, baka kala nyo, nagbibiro ako, pero totoo po yun. Oo nga naman. Yung college po, 2001. Yan, baka magkakabukingan tayo rito sa edad, no? Sige, at ibigay muna natin, Sister Son, diretso ka na dito sa ating mga text line numbers. Okay. Kung gusto po ninyong mag-text sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa mga gustong makisali at maging membro ng ating Connect Catechista program, no? Just type REG sa inyong mga cellphones and then space your full name and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, no? O kaya po yung inyong address at ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga kahilingan kayo, intensyon o kaya pasasalamat, no?
pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, counseling line naman po, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At kung gusto po ninyong manood ngayon, kasalukuyan, sa internet lang po, wag sa TV. Yan. Sa internet po, www.ustream.tv, and then i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At yung mga nakaraang episodes po namin, kung may na-miss po kayo at gusto nyong pakinggan, no po, nasa Facebook naman. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. And of course, thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay, at yung natin, yung mga nakikinig na yung mga nasa malayo. Yung mga nanonood. viewers natin. Viewers po sa malayo, may mga suki po kami, of course. Dubai. Okay, Vienna, and of course Australia. si Dr. Leti, baka yung mga past episodes natin, no? Oo nga, Yan. baka mapakinggan niya ito Okay. sa ibang araw, sa Yes. darating na araw. Thank Maraming you, Doktora. salamat po, Doktora. Yan. Okay. Diretso na tayo, Sister Son, sa ating pagbabasa ng ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Talagang sinasabi ko sa inyo, kung may nagsasakatuparan ng aking salita, hinding-hindi niya papansinin ang kamatayan magpakailanman. Kaya sinabi sa kanya ng mga Hudyo, alam na namin ngayon na may demonyo ka nga. Namatay si Abraham pati ang mga propeta, at sinasabi mo kung may nagsasakatuparan ng aking salita, hinding-hindi siya lalasap ng kamatayan magpakailanman. Mas dakila ka pa ba kaysa ama naming si Abraham na namatay? Nangamatay pati ang mga propeta. Sino ka ba sa akala mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang pumupuri sa aking sarili, walang saysay ang aking papuri. Ang ama ko ang pumupuri sa akin, siya na sinasabi niyong Diyos namin. Hindi niyo siya kilala, pero kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling akong tulad niyo. Pero kilala ko siya at sinasakatuparan ko ang kanyang salita. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, talagang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ako na nga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, napakaganda na naman ng ebanghelyo po natin na galing kay Evangelist Saint John. Yan. Pero para pong sa gospel natin ng Panginoong Jesus, parang nagsasalita siya sa mga galit na audience, no? Hostile, sabi nga. Hostile na audience. Kasi parang naano ako dito sa binasa kong sabi nila, sino ka ba sa akala mo? Sabi nung mga Hudyo. Medyo naano ako kanina habang binabasa ko. Pero mo, tatanungin nila ba yun sa Panginoon, ano? At ang Panginoon naman po, hindi siya magpupumilit na to prove His point, no? Parang hinayaan lang sila. Kahit na ang crowd, ang mga tao parang naging violent. Pero ang Panginoong Yesus tahimik lang siyang umalis sa templo. Kasi ang mission po niya para iproklama ang kaharian ng Diyos. At gagawin po niya yon kahit he will do it even in great danger, no po. Naalala ko among yung kapag nag-attend tayo ng mga national, tapos na kung minsan nakikipagkwentuhan ako sa mga madre at catechist from Mindanao. And then
kinukwento nila, lalakarin nila, malayo, nakakatakot ang daan. Kung minsan parang baryo na walang katao-tao sa daan. Kung minsan lumilipat pa po sila ng ilog para lang magkatikais sa mga bata. At talagang great danger yon, no po, na magkakatikais sa mga bata ang layo. Parang ang Panginoon po natin, no, talagang itong mission ko, sabi siguro, to proclaim God's kingdom. So kahit great danger, gagawin ko, sabi siguro ng Panginoong Jesus, no. At yun nga, kapag ka may trouble, ang ginagawa ng Panginoong Jesus, he just choose to get away. Alis lang siya, tahimik, no. Pero nung dumating yung oras niya, he offered his life for the sake of others. Yan po. Parang naalala ko din namang yung Christianization ng Pilipinas noon ng mga Spaniards, ano. 'Di ba, nag-umpisa the way of the cross. And then pagkatapos no, nagkaroon ng opposition, violent opposition. And then parang ginamit nila yung espada, no, pagkatapos ng violent opposition. Pero hindi po ganito ang Panginoong Jesus. Jesus' way is progressive non-violence. Yan. Sana wag nating gayahin yung violent no way. Pero kasi ang Panginoon hindi violent yung pamamaraan niya. Okay, yung hindi niya yung parang pinatulan itong mga hostile, sabi mo nga kanina. Mga hostile na audience. Pero kasi Jesus opened this very sensitive issue regarding Abraham. Alam mo si Abraham, nila, revered nila talaga as of course their father, no? Di ba, I think sa catechism din yan, yung who is Abraham? Father Abraham, no? Has 7 children. Oo nga, yung kanta. And yung Father of Salvation, usually, ganyan, no? Tatang Abraham, yung tatang, di ba? anak na. Yan, yung kantang yan, ha? Hanggang ngayon, minana pa natin sa mga, tinuturo natin sa mga bata, no? Kasi sa mga Hudyo talaga, si Abraham tatay nila, pinanggalingan ng, yun nga, yung the history of their salvation, nandyan, di ba? And I think the greatest, no? Although technically you cannot call Abraham prophet, pero parang prophet na rin, no? Pero he's maybe the greatest figure, no? Personality in the Old Testament para sa mga Hudyo. At ito nga, kasi nga nakipag salita ang ating Panginoon. Yung claim niya na sabi niya, bago pa si Abraham nandun na ako. Yung mga ganyan, no? Kasi talaga dito Jesus clearly is already asserting his divinity. Yung bang parang alam na niya, no? Parang ganyan, no? Kaya nga itong divine name niya dito is ginamit niya yung I am, no? Ako. Hindi ba yung sa Exodus, no? Si Moses, I am who am, I am, sabi niya. Kasi sabi ni Moses, ano sasabihin ko kay Paraon, di ba? O sabihin mo, sabi ni Yahweh, no? I am who I am, no? Who am. I am ako, parang ganyan, no? Ako, no? That's a divine name talaga, no? And again, ginamit ng Panginoon itong pangalan na to, no? And that's very true. He has all the right because he's the Son of God, no? And yet, for those who don't believe, ito nga kaya lalong medyo nag-iinit pa itong mga Hudyong ito. Binanggit mo si Abraham, bakit mas dakila ka pa ba sa kanya? Dakila ka ba sa kanya? Sabi nila. Ganyan talaga pagkasarado yung isip at puso ng kausap mo, Starson. Tapos yan, yung it's a sensitive issue actually sa kanila na binuksan pa niya si Abraham, no? Kasi talagang ipinapamukha ng ating Panginoon dito na talagang he really comes from the Father at ito nga yung relationship niya with the Father, no? Parating sinasabi sa mga taong ito. At ito nga na ang greatest personality o figure na talagang ino-honor nila si Abraham mas mahigit pa ang ating Panginoon kay Abraham, di ba? Kaya talagang binanggit nila si Abraham. Kaya medyo lalo silang nag-init dito sa ginawa nila, no?
Pero may isang ano dito na gusto kong i-focus, yung sinabi ng Panginoon, no? Okay, yung sagot Itong niya. sinabi niya, hindi yung sinabi niya, sabi niya, Oo. you don't know Him, you don't know the Father Mm-mm. who glorifies me, no? Oo. But I know Him, sabi niya. Yun, oo. oo. And if I should say that I do not know Him, I would be like you a liar, sabi Oo, nila, no? magiging sinungaling Sabi ng ka, ating Panginoon, tulad nagiging niya. magiging Oo. sinungaling kayo, no? Mm-mm. So, yung hindi nila pagkakaalam sa Ama, kung Oo. hindi nila alam ang Ama, hindi na rin alam nila ang anak. Ang anak. Actually, no? Oo. Kaya siguro, this is a very beautiful reflection for all of us, no? Yun ba, yung pagkakilala, Mm-mm. no? Pagkakilala natin sa Diyos, no? Oo. Kung minsan nga, I think, Mm-mm. akala nung iba, pag alam nila yung Biblia, Mm-mm. nagbabasa na sila ng Oo. Biblia, o kaya, Kilala na. nagsisimba sila, Mm-mm. yan, yung mga devotions, no? Mm-mm. Kung minsan nakala natin we have already, no? Parang complete knowledge about who Oo. God is, no? Mm-mm. Parang kakilala natin, no? But I believe this is really an ongoing process of getting to know God, Ay, no? oo. Diba? Hanggang matanda nga tayo Kikilalanin pa rin natin siya. Yes, so Um, kaya yan, no? Yung pagkakilala kasi alam mo, Sister Son, diyan nag-uumpisa lahat yung alam mo ba siya, kakilala mo ba siya? Because in a relationship, hindi ba? Oo. Alam natin yan, no? You cannot love somebody whom you do not know. Hindi mo kilala. Oo. Ha? Oo. Posible ba yon na hindi mo alam? Yung love at first sight. Ay, kuno. Hindi mo kilala. Love at first. Oo, hindi mo kilala. Hindi ako naniniwala doon na. Hindi mo kilala. Hindi tapos love sasabihin siguro mo, yun. Baka "Oh, yun attraction nga. siguro. Oh, yun nga. Yun no? nga Okay, ang sinasabi ng infatuation, mga no? bata, Although, diba? that's an expression, no? Siguro tama yun, no? Parang you're in love dahil nakita mo pa lang, hindi mo pa kakilala, pero parang na-love at first sight ka. Oo, yun nga yung sinasabi mo. Tinatanong mo ko kung naniniwala ako. Hindi ako nga naniniwala, kaya nasabi ko yung hindi totoo yung... Okay. Oo, Hindi totoo kasi yung love at first parang sight. love at first sight, talagang ewan ko, no? Baka, love can begin at first sight, Attraction, siguro, no? gano'n, oo. Kasi kung minsan, ganyan yung, di ba? Yung lalong-lalo yung love relationship between a man and a woman. Oo. Yan, yung physical admiration or attraction, di ba? Uy, ganda niya. Uy, pogi niya, no? Usually kasi yun ang nakikita ng mata, Oo. kasi yung Outside attraction appearance. talaga, I think it really passes through our senses, no? Yan, lalong-lalo na yung mata, no? Pogi siya. Alam mo, no, may mga standards tayo dyan, no? Oo. Baka naman yung maganda sa'yo, hindi maganda sa akin, no? Ah, Sabi nga, kanya-kanyang beauty is in the eye. eye of the beholder. Nak, yan. Oo. Ano bang, yan? Poem ba yun? Oo, may nagsabi no na hindi ko lang maalala. Oo nga, kung hindi sino. ko alam yung beauty is in the eye, of no? the beholder. Alam Oo. ko may nagsabi niyan, no? Oo. Nakalimutan ko na lang. Hindi ba yung Little Prince? Parang, no? Hindi. Ewan ko, no? I-research nga natin mamaya. Sige. Anyway, yung nga, no? Kasi nga, baka sa akin, maganda, sa'yo, hindi, no? tapos Kasi may mga sasabihin standards mo, tayo oo, dyan. oo, Kaya nga, oo. yung love at first sight, well, hindi pa talagang tunay na love yan. Oo, hindi totoo Oo. yun. Parang baka attraction yan, no? Naputol lang yung pagkasabi ko, pero ang itutuloy ko nung sasabihin, hindi ako naniniwala doon. Yun, no? Kasi nga, hindi mo kilala Paano? Oo nga Parang nakita mo lang, Oo. pero hindi mo naman alam kung sino talaga siya, di ba? Oo. Nakita mo lang, nakita mo yung mga physical attributes niya. Oo. No, di ba? Pero hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo na yon. Oo. Pero alam mo yung love at first sight, baka kasama na rin yung yung pinakilala sa iyo that very moment, no? Oo. Yung nakita mo siya tapos nakilala mo. I think baka may yung initial knowledge, no? Usually ano ba yung pagkakaalam mo sa isang tao? Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Yun na. Anak ni ganito. Sino yung daddy mo, mami mo, mga kapatid mo, kung may mga ano ba yung pinag-aralan mo, no? Saan ka Mga basic nag-aral? lang, Mga oo. basic yan, di ba? Oo. Parang biodata. Di ba? Yun, initially, you know something about the person, no?
Pero that's just at the initial stage, sabi nga, no? Oo. Kasi alam natin yung pagkakilala, kakilala mo ba ako? Yung, kung minsan it goes deeper, no? Ay, oo. Beyond those, yung mga details sa biodata niya, di ba? Oh, it goes beyond that. So, going back to that saying, Jesus. yung ang Sige. you cannot love a person whom you do not If you know, do no? not know. At itong sabi ng Panginoon dito, Sister Son, Oo, sige. you don't know my Father. Hindi no? niyo But, siya kilala, sabi niya. So, parang, pero hindi niya sinabi rito, you don't know my Father, you don't also know me. Ganyan, di ba? But, sabi niya, itong ang claim niya, I know Him. Pero siya kilala niya. Kasi nga, God the alam natin Father, yung at one part of the Gospel of John, no? Yung that unique, sabi nga, no? That unique and special relationship of the Father and the Son. Di ba? Diniscuss na natin yan, di ba? Oo. At yun nga, no? Yung pagkakilala, no? Yung alam mo ba talaga siya? Kakilala mo ba siya, no? And I think this is where we appreciate the words of the Lord here, no? Kailangan muna ay kilalanin natin, no? Ang Diyos, sino ba siya sa talagang nature niya as God, di ba? At and I think this is what the Lord did, no? Nagpunta siya dito sa lupang ito. And yun nga yung God's revelation, di ba? So Jesus is the fullness of God's revelation. Yung parang pinakilala niya sa atin ang Ama. No? Kasi talaga everything flows from the Father, no? And that Jesus acknowledges that, no? I came from the Father, something like that, no? Pero yun nga yung isang ginawa ng Panginoon ay pinakilala niya. Kaya nga yung hindi ba yung sa subject natin faith and revelation. Sabi ko nga, ano bang nauna, faith or revelation? I think it's revelation. Revelation, Yung kailangan kasi I-reveal may magpakilala muna. Tapos yung faith yung nasagot. Yun. God Hindi ka na revealed masasagot kung himself. walang nagpapakilala o kaya nag-ianya, di ba? And I think, yan, yung sources of faith natin. Diyan mo ma-appreciate yan, no? God revealing Himself, no? To us, especially through the scriptures. Pero marami pa yan, no? Kung ano ba yung mga paraan para makilala natin ang Panginoon at talaga bang kakilala natin ang Diyos, no? Ayan. Ibibiting ko dito, Sister Son, ha? Kasi itutuloy natin yan sa ating second segment, no? Tamang-tama yung question na yun, no? Kakilala ba natin ang Diyos, no? Talaga, ang Diyos. Yan, no? Ano ba, gaano kalalim yung ating pagkakilala sa Kanya, no? Siguro po itong ating mga texters, no? Please, you text your inspiring thoughts o kaya mga insights po, sharing. At mamaya po ay babasahin natin, no, sa ating second segment. So for the meantime, mag-break muna tayo, Sister Son, at magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Okay. Sino ang hihigit sa'yo? Laging nariyan kung kailangan ko. Laging tanglaw sa daranan ko.
Aking ama, minamahal ka. Dulot mo sa akin ay saya. Ikaw ang saking umunawa. Ikaw ang aking Salamat sa'yo, Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? At sa ating first episode kanina, tinalakay po natin itong ating ebanghelyo sa araw na ito. Ito nga, no, medyo very hostile itong mga taong ito sa ating Panginoon, no? At the Lord started to speak about his divine nature, yan, no? Yung lalo yung pangalan na I am, no? At lalong nagalit pa dahil nga itong si Abraham ay nabanggit dito sa conversation nila, no? At tuloy na sabi ng Panginoon, no? Before Abraham, yan, nandun ako, I am. At lalo silang medyo nanggalaiti. Sabi nga sa Tagalog, no? Tangbala mo sa Kapampangan, minggiligit lang. Yun nga siguro. Oo. Baka siguro, Diba? Mong, baka naiisip din nila yung sinabi niya ngay talagang makikita na doon ang pagka-Diyos. That's niya. right, Baka that's right. na, That's napapansin na rin nila yun that's the divine name, no, of Yahweh. Oo, Di ba lalo yun ang na, sinabi ni oo. si Moses, no? Mm-mm. So I think talagang lalo silang nanggalaiti sa galit sa ating Panginoon. Pero totoo yung claim ng Panginoon at yun nga, no, parang isang sampal sa kanila. No, kung talagang sabi niya alam niyo ang Diyos, no? Pero sa kasawayang palad hindi niyo alam ang aking Ama at hindi niyo alam ako, no? Kaya nga kanina yun nga, alam ba natin talaga, kakilala ba natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon? Okay, may mga texters tayo at meron din akong gustong batiin, no? Mga nanonood sa Dubai. Sige. Yung si Lourdes at saka yung kanyang mga anak diyan. Okay, hello sa Dubai. Yan. Okay. Naku, sige. Sige, may texter tayo from 6881. Sabi po niya, good PM po, humihingi po ako ng panalangin sa nalalapit na panganganak ko, naway maging normal po ang lahat at maayos ang paglabas ng baby ko. Na-inspired po ako sa pakikinig ng programa nyo. Kahit magkalayo kami ng mister ko. At 4 na taon lang kasama ko, matapang mi sa pamamagitan ng pakikinig ko sa inyo. Rosalie Escano po ito. God bless po. Ayan. Yan, Sige, okay. malapit na siyang mga anak nagpapadasal. Yeah, Isang we will, na delivery. Very safe. Normal delivery, safe Oo. delivery, no? Alam mo na yan, yung isa sa mga talagang delikado sa mga babae, no? Yung panganganak, no? Yung panganganak. Talagang sabi nga nila, pag buntis daw ang isang babae, parang yung isang
paa niya nakabitin na sa kamatayan. Hindi, Pero of course, hindi nakabitin, ano ba? Yung nakalagay na sa nakalagay hukay. na sa hukay. Parang, Pero, yun nga, pagkalabas naman ng baby, mawawala lahat ng Yan. pangamba. Yan. Ang galing-galing ni baby. Oo, pag alam po niyo yung nag-text, naku, pag nakita niyo na ang baby niyo niyan, Yeah. lahat ng pangamba mawawala. So, safe delivery po ang Oo. aming ipanalangin, no? Oo. Para sa inyo. You'll be the happiest woman pag nakita mo na yung baby mo. Okay. Ayan, of Sige, course. Sister Son, may isa pa? From 7543 naman, sabi niya, time to pray. Ama, salamat sa lakas at pagtitiwala na pinagkaloob nyo upang makayanan ko lahat ng pagsubok sa buhay. Sa pagpapala at pagmamahal na walang tigil ninyong ipinagkaloob sa amin araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good PM po. Yan, ang ganda ng prayer niya. At yung pangatlong texter naman, from 8117, gandang buhay po. Pakananuya pong pakaban, ingkukuyad a pasensya, dakala salamat po. Makananuya ka nung kayong Kapampangan. Pakaban, ingkukuyad a pasensya. Paano daw habaan ang umiikli or ano? Parang na impatient pasensya. siya, Sister Oo, Son. oo. Maraming ganyan ngayon, no? Unang-una, bakit nagiging impatient yung mga tao? It's because, Yung panahon ngayon. at saka, unang-una, mainit, no? Diba? Pagka mainit, mga impatient. Oo. At saka, we are living in a very fast world today, no? Yung mga grabe instant, ba ngayon, oo. diba? Gusto natin, agad-agad, diba? We don't take it slow, sabi nga. Oo. Take it light and easy. Parang mellow music, no? Parang naiinip pagka naiinip, ang no? Tagalog. Oo. They don't see the value of waiting. Yun ang mga tao, mga impatient, no? They don't want to wait. O kaya, not only waiting, yung bang pasensya dahil, yun nga, yung understanding, kasama na yan, no? Oo. Hindi natin kung maintindihan. Yung sa atin lang, ang ating inintindi, no? There are, Maraming reasons why, people, they grow impatient, di ba? Kung minsan naman ang may dinaramdam sila. Dinaramdam Kaya sila, nagiging yan, oo. irritable, Oo. gano'n. Oo. Ngayon, ito nga yung tanong ng ating texter, paano mo pahabain yan? No? Prayers. Unang-una ako, number one dyan is, hindi ba, physically, just to calm your nerves, sabi nga. Yan, Okay. kaya yung mga breathing exercise, no? Yung bang, may mga breathing, Relax. mga yoga, yung mga ganyan, di ba? It yoga. will calm you and relax you, no? Dapat yung mood mo, medyo Exercise. mag-cool down ka. Kasi, people who are very impatient, medyo emotional yan, no? So, kung minsan may mga high emotions, no? So, physically, you can do breathing, no? At the same time, yun nga, yung yoga. Yung iba, ganyan ang ginagawa nila, no? And, of course, prayer, yung sabi mo nga, no? That is one thing that you do, no? Yung prayer, no? At ito pa siguro ang palagi kong nakakatulong din, no? Sa patience, no? Yung the virtue of patience kasi talagang mahirap yan. Mahirap na ngayong panahon Mahirap na to. yan, no? Mahirap yan, Kahit Sister Son. saan ka pumunta. Minsan, simpleng pila lang eh. May nagagalit na. Napakasimple lang noon, yung pila. Yun nga, yung ako palagay ko, there is value when we learn how to wait, no? Oo. Yung kasi doon sa waiting mo, yung bang naghihintay ka ng yung nga, the right time, no? Because kahit nasa prayer kung minsan yung hinihiling natin, di ba? Oo. May gusto natin Lord, timetable. give me patience. So, kasama sa prayer yun. Oo, at saka yun nga, yung God has has a special or has a specific time for everything, di ba? So we have to wait, no? The value of yung waiting and patience. So, parang yan, Advent di ba? Oo nga, waiting. Parang di ba? For the coming of the Lord. Oo. I think one thing yun nga, going back, you really have to convince yourself na
something good will come out if you wait. Oo. Ay, totoo yun. Yeah, no? Among, oo. Maghintay ka lang. Mm-mm. Something good, and Oo. maybe it is an opportunity for you. Yung nga to grow, no? To grow in terms of understanding people, in terms of appreciating them. Kasi pagka minamadali lahat natin ng sabi nga sometimes we lose that moment. Oo. No? Kaya nga seize the moment, sabi nga. Ang maganda pa doon namong pagka naghihintay ka, para bang you have a time to reflect. Oo, parang ganyan, no? Oo, sige, maghintay ako. Tapos, sa kahihintay mo, nakakapag-reflect ka. May mga bagay na hindi mo makukuha sa bilisan. Oo. Sa mabilis na paraan, no? And we just have to accept that, no? Like for example, relationships. Naku, kailangan mong patience niya. Oo. Oo, Kayong yun mag-asawa na lang eh. Growing, no? Growing old, naku. I can't wait. Okay, marami pong dahilan, no? Of course, that's a very generic question, no? Hindi na nga alam natin yung talaga yung specific na circumstance, no? Oo. Pero siguro po I hope that you get some beautiful idea regarding the value of patience, no? Okay, tuloy natin, Sister Son, no? Okay. Oh, ito pa lang sinabi natin kanina, yung sabi ko nga Little Princess, sabi ni Karen The dito, Little no? Prince. Oo. It's an idiom daw, no? Itong beauty is in the eye of the beholder. Okay. So tuloy natin, yung nasabi ko nga kanina, no? Alam ba natin at kakilala ba natin ng Panginoon, di ba? Sabi niya, I am. O sino siya, di ba? Sa ating buhay. At ang daming paraan. Kanina sinabi nga natin, well, the Bible is the source, no? Is a source pala. Is one beautiful source on how when we can get to know God, understand Him, and encounter Him. No? Kaya nga God's revelation happens through His Word, no? Yung salita niya, di ba? Diyan natin nakikilala. Tingnan mo yung story naman. Sabi ko nga yung Biblia parang, parang teleserye. No? Among. So makikita mo at makikilala mo, ganito pala ang Diyos. Oo. No, how He deals with people, yan, yung mga matitigas ang ulo, yung mga mahihina, no? Oo, yung mga matatapang. Yan. Matatapang. Yan, dyan sa mga gospel, di ba? Oo. Sa mga storya ng ating mga events in the life of the Lord, you will again, no, you can read between the lines. Ganito pala yung ugali ng ating Panginoon, no? May ugali siyang yan, merciful. Mapapag-aralan mo diyan, di ba? Mapapag-aralan mo na nakikilala natin ng konti-konti ang Panginoon. Kaya nga when we read the Word of God, no, ay parang hindi lang tayo parang well, these are beautiful words and we are being consoled, but we also get to know who Jesus is, no? Ako na parang may lesson din itong nakita kong maganda eh. Yung bang di ba sabi ko hostile ang audience, galit, no? Tapos umalis lang siyang tahimik, no? Parang papatulan ko ba ito? Hostile na nga sila eh. Ano na nga sila eh. Tahimik lang siyang umalis. No? Parang ang ganda nun. Kasi kung humahaba na yung usapan, tapos nagiging mainit na ang usapan. Ang ganda nga pala siguro yung tahimik ka lang, mananahimik ka lang at aalis. At yun nga, kung alam mo ang Panginoon, alam mo na yung parang yung magiging reaction niya. Yan, hindi nga papatulan. Kasi, you know na ganyan siya. Ang ganda ng ganon. And I think that's the test, no? Alam mo, I think one time I read this, no, sa yung about prayer. Sabi niya, prayer is having the mind and the heart of Christ, no? Ang ganda, Is having parang yung isip at puso. So pagkakilala nga yan, no? 'Di ba sa mga mag-asawa, one heart, one soul from this day forward, 'di ba? Yung isip, puso, no? At talagang kakilala mo kung alam mo yung what is in the mind and the heart, no, of a person. Kaya yung definition of prayer, parang having the mind and the heart of God. That's very true. Because when you pray, you get to know God. Ano ba yung isa-isip niya, no? Kasi nga, prayer is you listen to God, no? And the Lord gives us
no, his messages, dahil sa mga panalangin natin, di ba? Ano ba yung kalooban niya sa atin? Naririnig natin yan sa tunay na panalangin, Sister Son, no? Kaya nga, pag nagbabasa ka ng Biblia, no, kahit na hindi mo pa alam yung ano kayang magiging Yung reaksyon ng susunod. Panginoon. Oo. no? Minsan, parang Alam mo na, tingnan mo yung mga bagasawa, di ba? naiisip Ganyan, no? mo na, oo. Ako na, naalala ko yung, Oo. this is my personal experience. Oo, no? sige. Isa sa mga, parang close friend ko sa mga pare, si Father Sol. Okay. Oo, si Father Sol. Noon pa kami, nung pang nasa Angeles Ang kami, sarap no? kausap ni Among Nung, Sol. ano yan, in-interview yan during the Pinatubo, no? Period, nung sa isang TV yata o ano. May tinanong kay Father Sol. Oo. At saka sina Father Ed noon, Father Ed Panlilio, yung Ed ating Panlilio. dating gobernador, di ba? Dahil sila nasa Social Action Center sila, no? They got involved with the rehabilitation, yung mga Pinatubo. Nasa TV, ha? Tapos tinanong siya, kasi question and answer, no? Parang talk show, no? Hindi pa siya sumagot, Sister Son. Alam ko na yung sasagot niya. Bakit? Bakit? Sabihin mo, bakit? Oo. Kasi kakilala ko siya eh. Yun. Alam ko na yung ano niya eh. Alam ko na yung sasabihin niya. Naku, sabi ko. Ay, siguradong ito yung sasagot Ito yung sasagot niya. my friend ko. Ang ganda sabi ng ko. gano'n, ano? Di ba? Oo. Kahit na, tignan mo yung mga mag-asawa. Di ba? Sabi ko nga pag nagka-counsel ako ng mga candidates, no? So, diyan yung mga kinakasal. Sabi ko, of course, yung communication mo, una, verbal communication, no? Kailangan nyo sabihin yung nasa isip, nasa puso nyo para talo kayong magkakilala, no? Because you have to. Pero later on, sabi ko, from verbal, magiging non-verbal yan. Oo. Kasi Diba? magkakilala na kayo Magkakilala na kayo Hindi ka pa Alam- nagsasalta. Ay, naku, yung iba, di ba? Naku, tumingin yung asawa niya. Ay, naku, alam ko na yan. kakilala ko yung asawa ko yan, di ba? Okay, totoo may yun. yung mga gesture niya. Ay, naku, alam ko na yan. Naku, nakita ko na yan. Yan talagang ang tunay na magkakilala. Oo, yung, alam mo na yung binabasa mo, ba? Mind reader ka. Oo. Heart reader ka pa. Kasi nga, matagal na yung, malalim na yung pagsasama ninyo. Kakilala mo siya, alam mo siya, naintindihan mo siya, di ba? Kabisado mo na siya. O ano pa naman, di ba? Pagka sa pangmatagalan na relasyon, ganyan ang nangyayari. One mind, one heart. Tama yung mga di ba? Totoo yun, yung hindi pa sinasabi, alam mo na kung ano yung isasagot. Parang naalala ko yung, alam ko kung anong isasagot mo, work ethics. Sabi mo sa Ano mo akin. ng work ethics? Hindi mo pa sinasabi, alam ko na. Yan, sige. Mukhang nakakatuwa yung nag-text sa'yo. Sige, Among, basahin mo. Ay, hindi. Nagpapag-greet lang. Yan, Okay, sige. Yan, dapat, okay, yung iMessage. Okay. Sige, gagamitin ko rin yung iMessage ko. Sige. Okay. Okay, may mga text na siya, ta? Okay. Nagpasalamat lang yung naunang binasa akong text. Dakal pong salamat sa from okay. 8117. Okay. Yan. Sige. Wala na? Ala na. Okay, yung so, mga text. Sige, i-ano balik natin tayo ngayon, sa, dalhin natin sa i-discuss relasyon natin sa Diyos. Okay, sige. Yung mga human relationships ang ating friendship, marriage, it works really na kailangan Sa atin, you really have to get to know the magkakilala person deeper, understand, para makit talagang sabi ko nga sa mga ini-interview ko, kailangan talagang kabisado mo. King Kapampangan, dapat gamat mo yung asawa mo. Oo. Para Yung magsama gesture ng niya, matagal. yung mga mannerisms niya, lahat sabi ko pag-aralan ninyo. The way he talks, yung mga choice of words, lahat ng yan. Pati yung mga mood swing. Di ba? Kailangan alam mo lahat, no? And I think, kung dadalhin natin yung mga human relationships yan, sa itong Panginoon. relasyon natin sa Diyos. Okay. Okay, paano natin makikilala talaga ang Diyos yan, no? Yan, sabi mo, prayer, the Bible, no? And at the same time, ito nga, no?
kung minsan yung mga experiences and events in life, diyan mo rin makikilala ang Panginoon, Oo. di ba? Tsaka among sa mga taong nakakasalamuha mo, kung minsan talagang makikita mo yung, wow, ang bait, parang nakikita ko ang Panginoon sa kanya. Pati na rin doon sa mga taong namimit natin. Alam mo yung gospel reading, dyan sa Year of the Poor, no? O yung palang recollection natin, next Ay, week. oo, no? sige, mami, ay patalastas natin. Patalastas Sige. na. May Lenten recollection Okay. tayo sa Holy Wednesday, no? Our Lenten recollection on air. On the air. Ang gospel reading dyan, yung the gaze of Jesus, Ay, di ba? oo. Di ba? Yung nagkamali Ngayong si year, Peter. Oo. Di ba? Yung ay, mga ganyan. Oo, yung tandang. Ang lalaki nung kasalanan ni Peter, Oo, no? among, and yet, ang Panginoon, puno pa rin ng pagmamahal Oo ang nga. tingin niya kay Saint Pero Peter. ito, ang Oo. punto ko, kaya sinabi ko yon, walang sinabi ang Panginoon. He just look at Peter. Oo. No, Tingin that lang, gaze, that look. the gaze At of Jesus. naku, yan nga. Because Jesus knew Peter. Peter, He knows this man. kilala niya. Kakilala niya. Oo. At si Peter naman, wala mang sinabi ang Panginoon sa kanya. Naku, ang ganda nung reaction niya, Sister Son, nung basahin mo yung ano. Sabi niya, he went outside and wept bitterly. Oo. Umiyak si Peter. Wala mang ano yan, ha? Wala mang dialogue sa dalawa. Tiningnan lang siya ni Bakit? Jesus na Kasi malalam yung pagkakilala nila sa isa't isa. Oo. They know each other. My God, no? Kasi alam mo naman, isa siya sa mga inner circle ng ating Panginoon. Oo. Si Peter, siyang pinaka big boss ng 12, di ba? So, Peter knows Jesus. And Jesus oo. knows Peter. Oo. And then, nagkatugma yung kanilang tingin. That gaze of Jesus. Oo. Full Diba? of mercy and Ayan. compassion. Alam niya yung, nagsasalita yung mata. No? Di ba? At ito nga, ang Panginoon, no? Yung that look of love, sabi ko nga, that look of mercy and compassion, no? Alam natin, kakilala natin ang Panginoon, na yung tingin kay Peter, ay hindi paghuhusga yun. Oo. Kung Tingin hindi, nga ng yun nga yung awa niya. pagmamahal, Kaya awa. nga, nakonsensya si Peter. Oo, kaya umiyak. Kaya umiyak ng umiyak. Parang, sabi nga, he wept bitterly, no? Oo. Ano ba yung bitterly sa Naku, Tagalog? talagang Yung, kung yung- baga sa atin king Kapampangan kinang kang yang gusto yung parang nagparak-parak. Oo. Parang yung batang, di ba? Oo. Nagparak-parak Talagang yan. iyak. Oo, talagang iyak talagang Yung iyak na full of naku, emotions. So, di ba? Again, bakit nangyari yung mga emotions na yon at saka yung Peter got the message, di ba? Oo. It's because they know each other. Tingin lang, Sister Son. Sana ganun din tayo, di ba? Our relationship with the Lord should be based on a deeper understanding and of course our knowledge of Him. No? Oo, yung I kilalang am, natin, sabi ng Panginoon. oo. Ako ito. Kung minsan nga naku Lord, ikaw ba yung nagsasalita dito sa karanasan kong ito? Usually, Oh, that's that's the case, di ba? Oo. Lord, ikaw ba yan? No? Kaya nga sabi nung, di ba yung isang image sa Gospel of John, no? Sabi niya, my sheep know me and I know them. Oo. I know my sheep and my sheep know me. Oo. Yung know. Oo. di ba? Talagang Kakilala. nagkakakilala Kakilala ko na sila. sila. Oo. Tayo, sigurado ako, Sister Sona. Kakilala tayo ng Panginoon. Oo. Pero yun nga, tayo ba? Yung, Kilala natin siya. kasi kung minsan yung ibang boses, no? Yun ang kakilala natin. Oo. Diba? Yung mga temptations. Kung yung minsan nga, boses di ba na- sa yung ano? boses na Satan, kung minsan yun ang pinapansin natin. Oo. And usually, yan ang yun ang tukso sa atin eh. Kung minsan baka papakinggan natin, Oo. hindi ang Panginoon, kung hindi ibang kung hindi natin kakilala siya, di ba? Oo. Okay, let's have a very bilis, short oh. prayer. Ayan, no? Napakaikli nitong Ay, panalangin oo nga, pero isang lang, it okay, sentence. is full of meaning, no? Babasahin po sa atin ni Sister Son ang ating concluding prayer.
Lord Jesus, let your word be on my lips and in my heart, that I may walk in the freedom of your everlasting love, truth, and goodness. Amen. Yan. Ganda ng panalangin na yan. Oo, isang sentence pero punong-puno ng Mhm. magandang pakahulugan. Okay, may Ayan. trivia ka o ano? wala Binabati ko lang naman pa. Ay, eh, may no? babatiin Sige. ako. No? Okay. Yung ating mga makukumpilan, no? Actually, Ay, oo, mamaya. yung ating mga... Mamaya 6:30. Ay, kanina 6:30. Kanina. Oo, Nagmimisa mga- na si Archbishop niyan Oo, dyan mga sa water boys. Arzobispado de Pampanga Chapel, no? Hahabol nga ako. Okay. Hahabol ako dahil Sige. ito yung ating mga kasama dyan, mga water boys, no? Oo, ninong si Brother Sunny tsaka Sister Nandun sila? Alice, nandun sila. Yan. Tsaka Sister Daisy. Okay, Sumama. Ako, Oo. dun sa better part ako, so Oo. kainan. Kainan na lang Gusto sumama o ano? Sige, tingnan ko. Sige, no? Okay. Sige, i-invite ko Among dahil malapit na yung pagdating ng Cross of Magellan, yung tinatawag po nating preparation sa 51st International Eucharistic Congress. Dadating po dito yung Cross of Magellan. Ito po yung nasa history ng Christianity Sa natin. Cebu yan, no? Sa Cebu. Galing po ng Cebu yung Cross of Magellan. Darating po sa cathedral sa April 11. Abangan po natin. And then, iikot siya sa 4 na parokya. Later on, i-announce ko po yung mga parokya. Up to April 16, nandito po siya sa Pampanga. Manggagaling siya sa Lipa, Batangas, sa April 11. And then, sa April 16, dadalhin naman sa Balanga, Bataan. Yan. Okay, yung mga schedule of confessions, no? Bukas dito sa Bukas, katedral. Cathedral, oo. Yung sa Angeles, nakakalimutan ko. Hindi ko pa alam ang Bukas sa hata ng Angeles. umaga. Oh, Ewan ko umaga yung kung sa umaga o Angeles. Tuesday, no? Oo. Yung sa Angeles, hindi. Pero tomorrow po may mass confessions dyan. Kasama ka? Kumpisaling bayan. Oo, habol na lang ako. Okay. Kasi they will start at around 6 o'clock in the evening tomorrow here sa Kaya lang ano ba? Biyernes bukas, 'di ba? Oo. Friday. Oo, at habol na lang ako, sabi ko bayan. kay Father Joel, no? Okay. Yan sa Metropolitan Cathedral po ang schedule ng confessions. Okay. Okay, paalam ka na, Sister Son? Sige, ito po Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po. Good night po at ingat po kayo palagi. At ipagpatuloy po natin na kilalanin ang ating Panginoon, no? So that we will really grow and have an intimate, close relationship with our Lord Jesus, no? Sana po ay malaman natin siya, kilalanin natin siya, no? At naway lalong maging matibay, no, ang ating pong relasyon sa ating Panginoon. Ito po si Father Pep Bacay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming